Ngayong araw ginugunita ikapitong anibersaryo ng pagkamatay ni Fernando Poe Jr., ang kinikilalang hari ng pelikulang Pilipino. Binawian ng buhay 7 buwan matapos siyang matalo noong 2004 presidential elections. Pero hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang kanyang kontribusyon, partikular na sa industriya ng showbiz. Patunay na rito ang madalas sa pagsasabuhay muli ng mga karakter na dati na niyang nagampanan sa pelikula man at telebisyon. At bagamat hindi man naging matagumpay ang pagpasok niya sa politika, nanatili ang paghanga sa kanya ng maraming Pilipino. Ang buhay at ang mga kontribusyon ni Fernando Poe Jr. yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, reunion kami. At para sa ating talakay natin ngayon live sa ating studio, si MTRCB Chairperson, Ma'am Grace Polya Manzares, at siyempre si O'Brien. Ayan. Dahil si Brian Polya Manzares, anak at apo ni The King, Fernando Poe Jr. Good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga. Natatandaan mo pa yung sa... Nasaan tayo? Santo Domingo. First time niya humarap sa TV. At ilang taon lang siya nung Grace? Ilang taon ka na? 7, 8? 12. 12. Nung tinatanong namin siya ni Vicky Morales for Saksi Live kasi yun, bigla lang siyang siyempre, emotional time, inaiyak, nakaburol kasi si Lolo. Okay, 7 taon po. Kanina nagkaroon kami live report dun sa mismong, ang dami from all, parang walks of life, mga probinsya, dumayo, may nanay pa nga, may sakit. Tumakas sa anak niya para lang makapunta dun sa punto ni The King. Anong na-miss? Anong 7 years, parang nandiyan lang din? Siyempre, nangungulila ka palagi. Okay. Pero dahil nga sa pagmamahal pa rin ng napakarami nating mga kababayan, kahit pa paano naiibsan yon. Pero sa mga pagkakataon, pag malapit na yung Pasko, lalo na namatay siya kasi bago magpasko. So, siyempre, masakit pa rin. Ano pa rin sa bahay? Parang emotional pa rin? May mga iyakan pa rin? Ganon? Hindi na naman. Lalo-lalo na nagtatrabaho naman yung mom ko. So, kasama niya yung mga kaibigan natin sa industriya. Oo. So, kahit pa paano naiibsan. Pero ang sarap din lang nasa showbiz kasi kagaya niya, no? Yung mga file video ng campaign. Oo. Parang buhay lang, eh, no? Oo. Parang nagbakasyon lang siya nang hindi na natin matagal makita. Brian, ayan, kamusta ka na? Ano Okay na naman po po. siya? Third year college Ateneo, taking up political science. Bakit political science? Masyado ka bang, nakita mo ba talaga yung sa campaign? Sumasama siya sa campaign noon, ano? Oo, well, Namulat paminsan lang. Oo. Namulat ka ba dun? So you took up, political science? Hindi po ako nagkalimutan ang nangyari noong 2004. So, para sa akin po, hindi naman po tama na ang nakaw ng mga boto ay sasabihin pa natin naging presidente ng bayan. So, I've spent the rest of my, my educational career really studying how to change things in the country. So, I mean, how can we call ourselves a democracy if even the presidency can be stolen from the people? At that point in time, I realized, as young as I was, I realized that I really wanted to do something to make a difference in this country. Okay. Nag-file ka ng motion para mag-inhibit, no? Opo. Si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. So, pinagdasal mo ba yon yung pag-file mo ng Kasi, dininig ka, hindi lang motion to inhibit. Impeach! Opo. Ang sinagot, impeach. So, anong reaksyon mo nung nalaman mo last Monday na, naku, gusto ko lang siya mag-inhibit sa mga kaso ni Pangulong Arroyo. Ngayon, impeach na siya sa Kamara. Well po, initially I filed the inhibition so that, it would stand as a judgment of character. So that he would have the opportunity to voluntarily inhibit himself from the cases. But it seems as though he has no intention of doing such. And as such, I applaud the Congress for taking the initiative and pushing through with the impeachment to protect the cases. I mean, it's of the utmost importance that the sanctity of the courts is upheld. It's not that we have anything against the entire courts. It's just that we're worried that he may have his biases. And at this point in time, we can't remove him from that situation. Pero, mukhang wala rin intention yata of resigning, ha? Yun nga po. Lalaban daw, Oo po. Well, it comes down to the Senate po. Sana naman the Senate, in their good judgment, make the right choice. Pero sa course mo ba na pag-aralan nyo na yung mga co-equal branches of government, di ba? Opo, Mga ganyan. opo. So, pag nandun ka kasi sa eskwela, tapos eto, binibigay ng professor mo yung paliwanag ng mga responsibility of each, very frustrating ba pag nakikita mo hindi ito yung nangyayari sa tunay na Opo, pero at least alam ko po yung ideal na democracy. It's frustrating, of course, po, to see things
Like, for example, the presidency being stolen, or the people not being listened to, or the president being ridiculed for just expressing his opinion and protecting what he believes is right. Okay. Teka muna, Grace, makibalita muna tayo. Ito, silipin kailan ba, pupunta ba kayo doon sa ano? Didiretso kami doon. Okay, pagkatapos ito, tingnan na natin, bigyan namin kayo ng advance report ang aming kasama si Katrina Son. Live po dyan sa Manila North Cemetery, sa puntod mismo ni The King. Katrina, ano nang latest na balita dyan? Yes, Igan. Mag-aalas 8 nga ng umaga nang magsimula na ang misa dito sa puntod ni SPJ. Nagsidatingan din para dumalo sa misa ang ilang mga personalidad dito sa puntod. Unang dumating sinabi ni Dinang Gemma Cruz Araneta. Sinundan ng ilan sa mga konsehal ng Maynila na sina Lou Veloso, Robert Ortega at Nino de la Cruz. Bandang alas 7:30 naman nang dumating din si Mayor Lim. Andito din si Ginang Elizabeth Pone na kapatid ng yumaong King of Philippine Movies. Igan? Okay, yung mga tao naman dyan, maayos naman sila dyan sa may puntod, Katrina? Galing sila sa Maayos naman mga, yung mga na-interview mo, saan galing mga probinsya pa? Igan, may mga galing Bulacan, may galing pa ng Pampanga, at iba't ibang parte pa. Sabi nga nila, iniidolo na daw nila si FPJ simula pa nung natuto na silang manood ng pelikula. Okay, maraming salamat, Katrina Son. Okay, Grace, pag ikaw nabuhay ka ng mas higit pa sa buhay, ika nga, no, di ba? Larger than life. Kahit wala na siya, ano na nararamdaman niyo pag ganito yung reaction ng ating mga kababayan kay Fernando Poe Jr.? Siyempre, it's heartwarming, pag nakikita natin. Kaya nga, pag sinasabi nila na kalimutan na natin yung mga nangyari. Kasi si FPJ marami naman nakamit na sa kanyang buhay. Kaya lang nung bandang huli, parang bitin nga tayo dahil sa nangyari nga noong 2004, agaran siyang nawala. Pero sa tingin ko may pagkakataon na nga tayo na itama o iwasto ang ating kasaysayan. Ako ay nagpapasalamat kami ng aming Oo pamilya. nga kanina nung papaliwanag si Brian, parang manghang-mangha ka. Anak mo na yan, pero manghang-mangha ka. Ano yung nararamdaman mo na siya na yung nakikipaglaban ngayon sa... Siyempre naman, di ba, ang pinaka nakakataba ng puso ay ang mga nagagawa ng mga anak mo, di ba? Na hindi mo naman inutos yan. Hindi naman Oo, talaga. diba? Pero kinalakihan na niya. Dahil Pero nagulat ka ba nung nag-file siya ng ano? tense kami ng mom ko. Yun ang palagi ko sinasabi. Talagang kabado kami. Kasi syempre parang binibigyan mo siya ng karapatan na magsaad ng kanyang nararamdaman, di ba? So hindi natin alam kung ano sasabihin niya. Pero yun nga, salamat sa ating Pangulo, kay President Noynoy, dahil naninindigan siya ngayon at kaya sumusunod rin ang iba. Kasi kung hindi naman dahil sa lakas ng loob ng DOJ at ng ating Pangulo, ay hindi na naman tayo hahantong sa puntong ito. Kung hindi ngayon ang reforma, kailan pa, di ba? Oo Ito nga. na yung pagkakataon. Yun po. Teka muna at magandang lalaki itong batang to. Una ko siya nakita sa 12 years old ngayon. Teka muna, ano bang nakikita mo rito? Mas papayag ka ba sa kanya, showbiz o politika? Siyempre, kung akong tatanungin, mas gusto ko showbiz. Diba? Ang general patronage to. Oo, Panji. Hindi naman. Ang GV. Siyempre, mas komportable tayo sa mundong yan. No? Okay. Kahit na sabihin na controversial, pero mahirap kasi ang accountability sa gobyerno. On the other hand, depende naman din po kung ano nga yung oportunidad, katulad nga ng sinabi niya. So, ikaw muna ang the prince. Ha? Ano bang plano mo? Third year ka, tapusin mo muna. Opo. Pero may mga, ano ka ba, mga offer na rin to do beat roles. Buo pa yung FPJ production, di ba? Archive po ngayon. Ngayon, so... Naku, Hindi kami nagpo-produce. okay. Pero tumutulong kayo doon sa iba pang mga naiwan na mga cam na mga empleyado? Ganun ba? Oo, patuloy yan. O, anong plano mo? Naputol lang kita. Matanong lang kita uli. Showbiz o politics? Well, depende po sa Tingin ka mga sa camera para mga producer dyan. Okay, Brian. Ayun naman, Brian. Ayun na naman tayo. Okay. Well, depende naman po sa mga oportunidad that will come up. And I mean, as much as possible, I want to go somewhere where I'm comfortable. And well, my family is really looking out for me. And I mean, showbiz is a comfortable atmosphere, and I'm still learning the ropes in terms of politics and everything. So maybe showbiz first, if ever. Magulat ka. Baka sa sobrang exposure mo ngayon, ikaw ang bagong crush ng bayan. Ha? Grace, mensahe na lang doon sa mga patuloy na nagmamahal kay The King na ito po maghapon tong programa to, may misa po mamaya, sabi ni Grace, meron pa 9 uli. a.m. Sige po, mensahe, ano pang mga activities natin today? Maraming salamat po sa paggunita
sa ika-7 anibersaryo ni FPJ. Meron po tayong misa ng 9 a.m. Alam niyo po, ang kasaysayan ay napakahalaga na iwasto. Dahil ang kasaysayan ay nagbibigay gabay, nagtuturo at lalong-lalo na nagbibigay ng inspirasyon. So para sa mga nagsasabi sa ating Pangulo at sa atin na move on at kalimutan na yan, hindi po maaayos ang ating kinabukasan kung hindi po natin itatama ang nakaraan. Okay, siguro Brian, mensahe sa'yo para sa mga kabataan na lang. Sige po. Well, basically, sinabi niya lahat po. Nanay mo yan. Oo, kailangan mo yan. Pero para sa mga kabataan na yun, kailangan natin bumangon dahil iba ng Pilipinas, meron na tayong boses uli at sana gamitin natin yan para ipagpatuloy ang laban ng lolo ko, ang laban para sa hustisya at katotohanan. Yun lang po. Well said, ha? Ganda ang future mo, ha? Lagi ka na makikipag-usap sa akin. Bias ka lang eh. Ay, Pinalaki mo eh. Ay, syempre, okay. Ay, naalalayan natin yan. Ay, maraming salamat, ma'am, MTRCB Chairperson Grace Paul Yamanzares. Magkapit-bahay lang tayo, di ba? Oo. Sa Timog lang. Ayan. Correct. Anytime. That's it. Anytime. Bisitahin mo kami ni Attorney Gabby. Oo nga. Pag magre-review, ha, tawagin nyo naman ako. Okay. At Brian Paul Yamanzares, yan po